Hello guys and welcome po uli sa ating video. And at this point, ang i-reactan naman natin ay ang mga presentation sa arguments dito ni Mr. Ibrahim Romas ng Islam Post. As you remember, nagkaroon po tayo ng 3 debate sa kanya. Then we address some of the arguments na pinipresent niya against Christianity, although we have good reasons to believe na yung mga argument niya ay, well, nothing but pure misrepresentations of it. So, ang gagawin naman natin dito ay simple, mag-react lang tayo. Okay? 3 video ito. I think yung isa, mga short videos, at yung isa, mga 2 to 3 minutes po na mga video. So, sagutin po natin yung mga presentations ito. Sabi nila, si Kristo ay anak ng Diyos. Si Jesus naman, anak rin ni Maria. Sino ang nanay ni Jesus? Si Maria. Sino ang tatay ni Jesus? Ang Diyos. Anong relasyon ni Maria at ni Jesus? Mag-ina. Anong relasyon ni Kristo at ang Diyos? Mag-ama. Ano naman ngayon ang relasyon ng Diyos at si Maria? Si Maria at ang Diyos, ano ang relasyon? Triangulo. Kung di sila mag-asawa, kung di sila magkaasawa at nagkakaroon sila ng anak, ano ang tawag? Di ba? So sabihin hindi naman literal. Hindi ba literal ng anak? Bakit ba si Kristo hindi ba literal na anak ng Diyos? Kung literal sa literal, bakit sa ibabaw hindi natin gawing literal? What a funny argument from Mr. Ibrahim Romas. Pero alam niyo ba, galing yan sa Quran. Na kung saan sinasabi doon, I think sa Surah chapter 6, 101, how can he have a son when he has the wife? So, sorry for you, Mr. Romas, hindi po yun ang paniniwala ng Christianity. When we say that Jesus is the Son of God, hindi po nanghuhulugan na si Kristo ay literal na isinilang. Na talagang, yung tipong God had sex with a woman. Hindi po ganun. Kaya Mr. Romas, huwag mo po magpilitan yung mga point na hindi naman talaga sinasampalatayan ng mga Kristiyano. Nahuhuli ka na naman sa strawman, ulit-ulit na lang. Kasi tingnan nyo, my friends, the Bible does not teach a physical relationship between God and Mary as Muslims like this guy sometimes charge. Kung titignan nga lang man po natin talaga yung Biblia, walang binabanggit na merong sexual intercourse na nabanggit between Mary and the Father and God, God the Father. Kung yan po ang pangunawa niyo po, Mr. Romas, sorry, hindi po yun ang turo ng Biblia. You're just making some sort of silly assumptions as if yan po magdedebunk sa Christianity. Sa Quran na nga, mali na nga Diba? Doon sa Luke 1:30 to 35, ipinahayag doon kung ano bang ibig sabihin doon. Na, yun nga, do not be afraid. Ito, pahayag to ni Gabriel kay Maria. Don't be afraid, for you have found favor with God. Sa Luke chapter 1 to now. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. Of his kingdom there will be no end. Siyempre nagtanong si Maria, how will this be since I am a virgin? At sumagot ang anghel, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. Well, ang pahayag nga ni John MacArthur tungkol dyan sa passage na yan ay ito. Since a son bears his father's qualities, calling a person someone else's son was a way of signifying equality. Here, the angel was telling Mary that her son would be equal to the Most High God. That's it. Walang anumang yung tipong mayroong sexual intercourse sa mangyayari. Walang ganon. Dagdag na lamang ito ng mga desperadong Muslim apologists
na masyadong dispalinghado na gumawa ng mga argumento. And by the way, kung titingnan po naman talaga natin yung evidence concerning to that, well, dispalinghado lang talaga yung mga argument na tulad dito. Anyway, what will be the next? Islam is not the religion of terrorism. It is important to distinguish between the actions I know. of a few individuals or extremist groups and the beliefs and teachings of an entire religion. Islam, like any other major religion, promotes peace, compassion, and justice. The vast majority of Muslims around the world are peaceful and law-abiding individuals who reject violence and terrorism. Acts of terrorism committed by a small number of individuals do not represent the beliefs or teachings of Islam as a whole. Dyan pa lang, sorry po kay Mr. Romas na gumamit ng AI. May mali na po sa pahayag na mismo ng AI nyo. If it's true, then ano pong ginagawa ng ilang mga Hamas sympathizers sa Columbia University? How about what happened to United Kingdom right now, especially in London, na kung saan nagdedemand sila ng Sharia law? Hindi raw religion of terrorism? Teka ha, Surah 9 verse 5, when the forbidden months are past, then fight and slay the pagans wherever you find them, and seize them, beleaguer them, and lie in wait for them in every strategy of war. But if they repent and establish regular prayers and practice regular charity, then open the way for them. For God is of forgiving, most merciful. Most merciful daw ang Diyos nila. Kaso, ina-argue na slay the pagans, slay the idolaters wherever you find them. And how about Surah 9 verse 5, 9 verse 29 na sinasabi, fight those who do not believe in Allah nor the last day, nor hold that forbidden which had been forbidden by God and His apostle, nor acknowledge the religion of truth of the people of the book until they pay the jizya with willing submission and feel themselves subdued. Okay, may point naman yung sinasabi na Islam is a religion of peace. Pero sa panahon lamang na yung kanilang prophet ay nasa Mecca. Pero nung siya ay nasa Medina, iba na. To our Muslim friends who are watching this, please review your hadith, your books. At saka, by the way, sa Sahih Muslim Book 19, number 4294. Tingnan nyo ha. Sabi, when you meet your enemies who are polytheists, invite them to 3 courses of action. If they respond to any one of these, you also accept it and withhold yourself from doing them any harm. Invite them to accept Islam. If they respond to you, accept it from them and desist from fighting against them. If they refuse to accept Islam, demand from them the jizya. If they agree to pay, accept it from them and hold off your hands. If they refuse to pay the tax, seek Allah's help and fight them. What on earth was that for? Guys, to be clear, hindi po lahat ng mga Muslim ay ganyan yung kanilang kumbaga masasabing pinaniniwalaan, which is very good naman. Dahil meron tayong mga Muslim friends naman na masasabi natin na gusto nila na magkaroon ng peace. Okay? Pero kung titingnan natin ngayon, especially what happened in United Kingdom right now, they are demanding na magkaroon ng Sharia law. Na kung saan pinipinpoint dito na number 1, dapat mabura ang Christianity doon sa lugar na yon. Akala ko ba yung no compulsion sa mga religion? Pero bakit? Diba?
So, was Islam a religion of peace? Based on what their holy book said, based on the hadith narrations declared, and based on what we have seen right now, kayo na lang po mag-decide. Lastly, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, gusto ba ninyo ang isang taong balimbing? Ha? Kung nandoon siya sa komunista, buhay komunista rin siya. patapusin natin siya. Kung nandoon siya sa buhay mga sundalo, sundalo rin siya. Gusto niyo yan? Ganyan pamumuhay? And what's your point? At saka ano po moral standard niyo? Okay, si Paul ay ganun eh. What do you mean about Paul? Alam niyo madalas mga Muslim friends natin, when it comes on the Apostle Paul, sige ang atake nila kay Apostle Paul. Sinungaling siya, tuso siya, ganito. But when it comes on their own prophet, lalo pagka kine-question yung kanya pong mga ginawa based on hadith narrations, ay sasabihin, you have no right to ganito. What? Ay, nako. Tingnan ninyo si Paul. Okay. Tayo na pong babasa sa mismong passage na kanyang tinutukoy. Sa 1 Corinthians chapter 9. So, bininging tuloy, sorry. Pero unlike him, babasahin po natin yung kabuuan ng passage. So, ano pa? Up to 22, no? 23. Basahin po natin yan. Okay. So, magsisimula muna ako sa verse 19 muna. Kahit hindi ako isang alipin, nagpaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami na sasampalataya kay Kristo. Sa piling ng mga kapwa ko Hudyo, namumuhay ako bilang Hudyo upang mahikayat ko silang sumampalataya kay Kristo. Kahit wala man ako sa ilalim ng kautusan ng mga Hudyo, sinusunod ko ito upang madala ko sila sa pananampalataya. Sa piling naman ng mga hindi Hudyo, namumuhay ako na parang wala sa ilalim ng kautusan upang madala sila sa pananampalataya. Hindi nangangahulugan na hindi ko na sinusunod ang mga utos ng Diyos, dahil ang totoo, sinusunod ko ang mga utos ni Kristo. Sa mahina pa ang pananampalataya, nakikibagay ako upang mapatatag ko sila kay Kristo. Nakikibagay ako sa lahat ng tao upang sa kahit anong paraan ay maliligtas ko ang ilan sa kanila. Ginagawa ko ang lahat ng ito sa ikalalaganap ng mabuting balita upang makabahagi rin ako sa mga pagpapala nito. Ngayon, ang assumption dito ni Mr. Ibrahim Romas ay ito. O kita nyo, balimbing pala si Apostle Paul? Kasi namuhay siya sa mga Hudyo, sa mga Hentil, bla bla bla. Magtapatan nga po tayo, Mr. Romas, kung nakikinig po kayo ngayon. Una, paano niyo po nasabing balimbing si Apostle Paul kung ang kanyang rason dito ay may kinalaman sa pagpapalaganap ng gospel message by means of using many tactics na makakabuti? Saan niyo po napulot yan? Ha? Tapos, ano pa? Gusto ko malaman, ano po baga ang point nyo? Na mandaraya si Apostle Paul. Is that what you're saying? Anyway, pakinggan pa po natin yung the rest ng mga sinasabi niya. Well, binasa na natin yung mismong passage. Ayan, dito tayo. Ay hintil raw siya. First, real talk, si Apostle Paul ay may lahing Hudyo mula sa tribe ni Benjamin. Pero, meron siyang ang tawag doon? Meron siyang tinatawag na Roman citizenship.
Ibig bang sabihin malib na si Apostle Paul? Kung gagamitin ko yung argument nyo, sir, so ibig bang sabihin, ikaw po ay Pilipino. Pero nagtungo ko, for example, let's say, Saudi Arabia, nagkaroon ka po ng tinatawag na dual citizenship. Ibig po ba ninyong sabihin, balimbing na siya? Kasi gamitin po natin yung ganyan na logic yan. So anong paliwanag dito ni Mr. Roma? Ang hintil ay sumasamba ng mga Diyos-Diyusan. That's why si Apostle Paul ay ipinadala sa mga hentil to preach the gospel. So what's wrong with that? Sumasamba ng mga idol, kumakain ng aso, kumakain ng baboy, kahit anong pumapasok sa kanilang lalamunan sa mga hintil ay ganong. At hindi sila nagpahinga ng Sabado, ang mga hintil, sa gusto na lang nila, sa gusto nila kung anong araw sila magpahinga. At ayaw nila ang tutuloyin ng mga hintil. Ang hintil ayaw magpatuli. Ha? Tanong ko lang, Mr. Romas, yan ba mga Gentile? Sakop ba sila sa laws of Moses? Hinahamon ko po kayo na sagutin nyo yan. Kung natatandaan niyo po yung mga naging debate ko sa kanya before, yung 3 debates, most of his arguments were such a shallow argument with no evidence. Basta maka-argue against Christianity, tama na yan, totoo ng Islam, ganito. Mr. Romas, ang problema po sa argument nyo, simple lang. Magtapatan na tayo. You're not really doing good job. Para may masabi kayo like this. Ang totoo niyan, si Apostle Paul, hindi po siya naging balimbing po dyan. May matatawag na taktika para madala ang mga tao kay Kristo. Hudyo man yan, hentil man yan, o mahihina sa pananampalataya. Tanong ko lang sa inyo pong mga Muslim, especially po kayo, Mr. Romas, kapag ba may kumu-question sa pananampalataya po bilang mga Muslim, so to speak, ano pong ginagawa nyo? Para yung taong yun na nanghihina sa kanyang faith ay muling magkaroon ng confidence o mapalakas yung kanyang faith. Kaso sabi naman ng isang passage sa Sahih Hadith, I don't know kung sa Sahih Muslim yun, ang sabi, if everyone leaves Islamic religion, kill him. Nako, Mr. Romas, ang hina ng argumento niyo, palpak pa. So ganun din, anong gagawin mo, Pablo? Kung isa kang tuli, isa kang Hudyo, pagdating mo sa mga hintel, para hindi mabisto, magpatay ikaw? Ganun ba? Masyadong dispalinghado ang argumento ng ating kaibigan dito. With all my due respect to Mr. Romas, pero dispalinghado eh. At kung babasahin sana niya yung kabuuan nito from verses 19 down to 23, malalaman natin kung ano talagang nangyari. 1 Corinthians 9 verse 19 to 23 describes how Paul has made himself a slave to everyone. Naging lingkod si Apostle Paul, unlike your own prophet, na nag-assume na propeta daw siya, at yung mga hindi sumampalataya sa inyong prophet, it's either papatayin o gagawing alipin. Basahin ko yung verse 19, no? Kahit hindi ako isang alipin, nagpaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami na sasampalataya kay Kristo. Yun. Tanong ko lang, sir, paging balimbing po ba na kahit hindi po siya maituturing na alipin, naglingkod siya sa mga tao, Hudyo man yan o hentil, maabot lamang sila kay Kristo, maabot lamang itong mga taong ito kay Kristo. Hindi po pandaraya yun. Hindi po pagiging palimbing yun. You're not really doing a good job, Mr. Romas, after all. Ganun ba? Maging tao sa Diyos? Balimbing. Hindi pwede yan. How about your prophet? Nung nandun na sa Medina, instead na ituro yung mga Meccan suras na yan,
nag-decide siya na magkaroon ng mga matitinding labanan. Actually, karamihan doon ay may tuturing sa standard ngayon na crimes against humanity. Biruin nyo, agawin yung yung negosyo ng mga nasa caravans. Kukunin ang bawat bayan para gawing Islamic State. Hindi ba yan po yung nangyayari sa kasalukuyan until today? Come on. Come on, Mr. Romas, do your homework again. And by the way, idugtong natin. Paul becomes all things to all people so that some will be won to faith in Christ. He becomes as Jewish person under the law to win law-following Jewish people. He becomes like a person not under the law to win others such as Gentiles. He even becomes weak for the sake of the weak. He does all of this for the sake of the gospel, encouraging others to do the same. By the way, Mr. Romas, alam niyo po ba si Kristo Jesus? Diyos siya, di ba? Ngunit isinantabi niya ang kanyang divine attributes, yung divine prerogatives niya, nang siya'y naging tao, naglingkod sa mga tao. In fact, sabi nga ni Kristo, na naparito siya hindi para paglingkuran, kundi maglingkod at ialay ang kanyang buhay bilang pantubos para sa marami. You always claim that you Muslims follow Jesus better than Christians. However, how about your prophet? Did he follow the examples of Jesus Christ? Challenge ko yun sa inyo, Mr. Romas. At kung sakaling magkaroon tayo ng isa o dalawa pang debates, yan pong hamon ko po sa inyo. Prove to us that your prophet is better than Christ when it comes on ethics, values, and morals. Anyway. Kung saan ang hangin doon ikaw, para ikaw puno ng kawayan, kung saan ang hangin bumabagsak, doon ka rin. Hindi si Kristo ganyan. Si Kristo sabi niya, kayo yung mga ngalunya, kayo yung mga buwang, kayo walang utak, kayo mga hipokrito. Kasi alam mo, Mr. Romas, totoo po yun. Masakit po ba na matawag po ang isang tao na sumasamba naman, ganito ganyan, pero sa labas, chismoso naman. Masakit yon, di ba? Bakit? Pagdating sa katotohanan, when it comes on our nature as human beings, real talk si Kristo. If you are saying na mali si Kristo dahil sa pagsasabi niya ng totoo, anong moral standard nyo? Si Kristo ay hindi balingbing, nagsasalitang straightforward. Pero at the same time, sa isa mong video, you told that Jesus was a sinner because he spoke the truth. Mr. Romas, pakilinaw nga kung napanood niyo po yung video na to. Gusto ko pong itanong. Sa isa niyo pong video, sinabi niyo na si Jesus ay makasalanan dahil sa pagsasabi niya ng mga ganong harsh words. Pero ngayon, sabi mo naman na hindi masama yung sinabi ni Kristo yun dahil nagsasabi lamang siya ng totoo. Oh, makasasabi niyo po, nagsisinungaling ako. Meron po tayong video kung saan sinagot po natin yung kanyang argument dyan. Well, at this point, nawala po ng opportunity si Mr. Romas na patunayan yung kanyang paniniwala bilang isang Muslim. Most of his videos kasi, instead of prove, although mention na about sa Islam being not a religion of terror but religion of peace daw or whatsoever. Kaso, karamihan sa mga argument niya, laging against Christianity. Lalo na't gumagamit pa siya ng mga atheistic objections. Ganon. But, here's the question.
Na-debunk ba niya talaga? Well, not so much. And to Mr. Romas, if you're listening right now, ito pong challenge ko po sa inyo. Isang hamon. Nagbanggit lamang kayo tungkol kay Kristo or so to speak. Ang tanong ko lang ay simple. Ang Kristo ba na sinasampalatayanan nyo bilang Muslim ay pareho sa Kristo na nakapahayag sa Bible? Opo o hindi po? Bakit? Please explain it sa paggawa nyo po ng next video. Abangan ko po yan at nawa, magkaroon po ulit tayo ng dialogue live.